Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Alex, buksan mo mabuti ang iyong mga mata, at tingnan kung anong uri ng buhay, mayroon ako pagkatapos kitang iwan. Ito ay 100 beses na mas maayos kaysa noong kasama mo. Sa isip ni Kathy. Ika-16 na kabanata. Ang table number 8. Darling, saan tayo pupunta? Tanong ni Kathy. Kapag tumitingin siya kay Billy, parang nagiging mas attractive pa ito. Wait and see, at ngumiti si Billy. Ang isang kamay ay nasa manibela at ang isa pang kamay ay nakapatong sa hita nito, at sinimulang himasin ng marahan. Sikat siya sa mga babae kaya ang makipag-date sa kanya, ay magiging mas sikat pa, si Kathy. Kung gagawa siya ng move sa kanya, pipigilan niya ba ito? Napatingin siya sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanya. Pero wala siyang sinabi. Sa wakas, huminto sila sa tapat ng isang restaurant. Wow, ang Chez Laurent. Honey, dito ba tayo kakain? Nanlaki ang mata niya at hindi makapaniwala. Ang Chez Laurent ay isa sa mga nangungunang restaurant sa New York. Nasorpresa ka ba? Halika. Pumasok na tayo. Nagpa-reserve na ako. Nakangiti niyang sabi. Nagbayad siya ng maraming pera para sa isang mesa dito. Ang restaurant ay masyadong mahal para sa mga estudyante. Pero okay lang ito kung ika-sis iya naman ni Kathy. Humawak si Kathy sa braso ni Billy, at pumasok sila sa loob ng restaurant. Pagpasok pa lang nila sa loob, isang medyo batang waiter ang lumapit sa kanila para batiin. Hello, welcome po, sa Chez Laurent. Mayroon po ba kayong reservation? Namumula siya habang nagsasalita, at saka binigyan sila ng nahihiyang ngiti. Pasensya na po, unang araw ko pa lang ito. It's fine, sabi ni Billy. May reservation ako sa pangalan ni Wild. Mr. Wild, nasa ika-8 mesa po. Please follow me, sabi ng baguhang waiter. Tumingin sa paligid sina Billy at Kathy. At mas nasiyahan sa kanilang paligid. Ito ay kaibig-ibig. Sabi ni Kathy. Katulad ng inaasahan mo, sa naturang upmarket restaurant. Hindi pa ako nakakain sa mga ganito kaganda. Ang napaka-romantiko na restaurant na may maraming open space. Mga komportableng upuan. Kristal na chandelier. Mga mararangyang tablecloth at kandila sa bawat mesa. Pagkaupo pa lang nila, isang maliit na grupo ng mga musikero ang lumapit sa kanilang mesa. Tumutugtog ng violin habang ang iba ay kumakanta. Lahat ay nanonood sa kanilang mesa na may naiinggit na ekspresyon. At parang prinsesa si Kathy. Maraming salamat, mahal. Ito ay kahanga-hanga. Sabi niya. Naaalala niya kung paano lamang siya dinala ni Alex sa pinakamurang kainan. Nagpapasalamat siya at hiniwalayan na niya siya. Kinuha niya ang phone niya at nagsimulang mag-record ng sarili. Halika baby, kumuha tayo ng shot. Kinuna nila ang kanilang sarili, tinitiyak na makikita ng lahat ang restaurant sa likod nila. Nag-post si Billy ng video at itinag ang kanyang mga kaibigan, partikular na binanggit kung nasaan sila. Sa loob ng ilang minuto ay nagsimulang tumugon ang mga tao. Kathy, kumakain ka sa Chez Laurent. Kahanga-hanga iyon, sabi ng isang tao. Sabi ng iba, I'm so jealous, wala pang nagdala sa akin doon. Ikaw ay spoiled. Sabi ng pangatlong tao. Ang mga komento ay nagpasaya sa puso ni Kathy sa pagmamalaki, at nakumpirma na siya ay tama na hiwalayan si Alex. Kung mananatili siya sa kanya, hindi siya makakakain sa Chez Laurent. Nang makita ni Alex ang video ni Kathy at Billy na naghahalikan, medyo nakaramdam siya ng sama ng loob. Ngunit karamihan, naawa siya kay Kathy dahil hindi niya alam kung ano ang pinapasok niya. Alam na alam niya kung anong uri ng tao si Billy, pero pinili niya pa rin na makasama ito. Napakatangang desisyon. Si Billy ay mayroong Volkswagen Passat, habang si Alex naman ay may Ferrari. Iniisip mo pa rin siya, di ba? Isang boses ng babae ang nanggaling sa tabi niya. Lumingon siya at nakita si Emma. Hindi man lang niya napansin ang pagdating nito. Hindi siya karapat-dapat na isipin. Ngumiti siya ng kaunti. Mabuti naman, hindi siya deserve sa iyong atensyon. Isinuko niya ang isang mabuting tao na tulad mo, para sa isang talunan, na tulad ni Billy. Sabi ni Emma na umiiling-iling. Tumingin siya kay Alex. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Tara, kain tayo.
Ililibre kita. Pwede tayong pumunta kung saan mo gusto. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa kanya na nangako itong bibili siya ng pagkain. Ngunit naging abala siya nitong mga nakaraang araw at walang oras. Hindi. Ako ang manglilibre sa iyo ngayon. Sabi niya. Bakit hindi tayo pumunta sa Chez Laurent, wika ni Alex. Alam ko na heartbroken ka. Naiintindihan ko na gusto mo maging maayos ang iyong appearance. Pero hindi naman kailangan. Sabi ni Emma habang nakangiti ito sa kanya. Alam niya na ang Chez Laurent ay hindi isang lugar na kayang i-afford ng mga estudyante. Magtiwala ka lang. Sabi ni Alex. At, hindi na nagpaliwanag pa si Alex. Lumabas sila ng campus at pumara ng taxi para ihatid sila sa Chez Laurent. Pagdating nila, hinawakan ni Alex ang kamay ni Emma, at naglakad sila paakyat sa pinto ng restaurant. Nagpanik si Emma. Hinatak nito ang kamay niya para pigilan siya. Tumigil ka Alex sa pagbibiro. Sabi niya. Hindi tayo bagay dito, sabi muli ni Emma. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, ililibre kita, natatandaan mo pa ba yung sinabi ko sa'yo? Magiging maayos ang lahat pangako ko. Pagkatapos ay hinila siya nito. Papasok sa restaurant. Habang papasok sila sa loob, nakita niya ang mga gintong dekorasyon at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Nanginginig ang binti niya. At kinakabahan siyang napakagat sa labi. Kailangan kong gumamit ng banyo. Wika ni Emma. Okay, ihahatid na kita doon. Sagot ni Alex. Pumasok si Emma sa ladies' bathroom. Habang maghuhugas naman ng kamay si Alex. Paglabas niya ay nakita niyang papalapit sina Kathy at Billy. Nagpupunas si Kathy ng marka sa kanyang palda habang nagmamadaling pumunta sa banyo para maglinis. Anong ginagawa mo dito? Hindi niya inaasahan si Alex. Naglakas loob ka lang bang kausapin si Kathy? Tanong ni Billy. Pasulong na hakbang. Mahigpit ang paglapat ng labi niya sa galit. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang makikinig si Alex sa kanya. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag mo banggitin ang pangalan niya. Huwag mo na siyang isipin. Hindi siya pinansin ni Alex at lumayo ito sa kanila. Inilibot ni Kathy ang kanyang mga mata. At nang dumaan si Alex sa kanya, iniharang niya ang kanyang paa at dahilan para matisod siya sa pader. Tumingin ito sa kanya at pinandilatan siya nito. Tumawa ito ng nakakaloka at sinabing, well-deserved mo yan. Ayaw makipag-away ni Alex sa kanila. Ayoko ng gulo. Sa isip niya, bakit hindi na lang nila ako paalisin? Nang sinubukan niyang umiwas sa paligid nila, tinulak ni Kathy si Billy gamit ang kanyang balikat, at inihilig ang kanyang ulo. Naiintindihan naman iyon ni Billy, at kumilos para harangin ang dadaanan ni Alex. Gusto mong umalis? Tanong ni Billy na nakangiti. Teka muna. Tawagin mo akong sir. At padadaanin na kita. Ngumisi si Kathy kay Alex at sinabing, ikaw ay talunan. Ang mga katulad mo, ay hindi ka bilang dito. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng security, at itatapon ka nila sa labas. Gusto niyang makitang mapahiya si Alex, sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagtawag kay Billy, ng sir. Natutuwa siya sa pambubuli kay Alex. Iyon ay napakasaya. Galit na si Alex. Nanalo na sila. Bakit ayaw pa rin nila akong tantanan? Sakto namang lumabas si Emma sa banyo, nang marinig ang mga salita ni Kathy. Kathy, tumigil ka na. Ano ba ang nagawa namin sa iyo? Tanong niya. Anong karapatan mong tumawag ng security guard para paalisin kami? Sinamaan niya ng tingin si Kathy. Nandito ka rin pala. Ngumisi si Kathy. Anong pares ng mga talunan? Tiningnan niya silang dalawa mula ulo hanggang paa. Bakit mo kami pinapaalis? Tanong ni Emma. Walang dahilan para kumain kayo dito. Hindi ito fast food. Hindi kayo maaring maglakad dito kahit kailan niyo gusto. Sabi ni Kathy. Natigilan si Emma sa mga sinabi ni Kathy. Kaya wala rin siyang masabi. Pero alam din niya, na may katotohanan ang sinabi ni Kathy. Siguradong nagbibiro si Alex sa pagkain dito. Ngayon lang gustong umalis ni Emma. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya sina Kathy at Billy, at hindi na niya kinaya ang ugali nila. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. At mas mabuti kung umalis sila sa lalong madaling panahon. Alex, umalis na tayo.
Hinawakan ni Emma ang kamay ni Alex at tumalikod na para umalis. At ngayon ay umaasa ka na lamang na tumakas, tanong ni Billy. Siya at si Kathy ay humarang sa dadaanan palabas. At nagsimulang sumigaw si Kathy. Napatingin ang lahat dito. Ang mga taong ito ay pumasok upang gumamit ng banyo, at hindi sila customer. Nasaan ang manager? Ang sigaw niya ay nakaagaw ng atensyon ng lahat ng customer sa restaurant. Tingnan nyo itong dalawa. Nagpatuloy siya. Pumasok sila sa Chez Laurent para lang gumamit ng high-class na palikuran, nang hindi gumagastos ng pera sa pagkain. Sa tingin nyo ba dapat payagan yun? Ilang customer ang nagsimulang mag-cheer sa kanya. Kailangang iwasan ng restaurant na ito ang katulad nila. Paano na lang sila pumasok at gumamit ng palikuran? Tanong niya. Maraming pampublikong palikuran. Bakit kaya hindi sila pumunta doon? Gusto lang ba nilang gumamit ng magarbong palikuran ng libre? Wala ba silang kahihiyan? Umiling siya. Baka mas malala pa doon. Baka umaasa silang walang makapansin at makakahanap sila ng sulok na pwedeng matulugan. Sa wakas ay dumating na ang manager. At pinuntahan siya ni Kathy. Itinuro si Alex at Emma. Mataas ang tono niya. Sir, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ganito? Kung pwede pumasok at gumamit ng palikuran ang mga katulad nila, ang iyong hotel ay magkakaroon ng hindi maganda at pangit na reputasyon. Kakausapin ko sila, sandali lang po. Sagot ng manager. Nakangiting humihingi ng paumanhin. Lumingon siya kay Alex, at sinabi, ang mga pasilidad po ay para lamang sa mga customer. I'm sorry, pero kailangan nyo na pong umalis. Alex, tara na, mahinang sabi ni Emma. Nakatingin ang lahat at nakaramdam siya ng hiya. Pero hinawakan siya ni Alex sa braso. Pinipigilan siyang umalis. Hindi. Dito lang tayo. Sabi ni Alex. Sinabihan ka ng manager na umalis pero nandito ka pa rin. Sabi ni Kathy. Lumakas na naman ang boses niya. Walang hiya ka talaga. Desidido ka pa ring tumambay dito. Kahit na mas mataas kami sayo. Nakakadiri. Sinasadya mo bang sirain ang aming date? At wala ka bang pakialam na masira ang reputasyon ng Chez Laurent? Naniniwala rin ang manager na sinasadya ni Alex ang gulo. Kumunat ang noo niya. Sir, umalis ka na. O kailangan kong tumawag ng security. Natuwa si Kathy. Inaabangan niyang pagmasdan si Alex na kinakaladkad ng mga security guard. Tumingin si Alex sa manager at sinabi, may reservation ako. Nag-book ka ng table dito. Nagulat si Kathy at saka tumawa ng malakas. Anong klaseng biro yan? Kung kahit isang mahirap na talunan tulad ni Alex ay makakakain sa Chez Laurent. Pagkatapos ay ibababa nito ang reputasyon ng lugar. At hindi na ito magiging isa sa pinaka-eksklusibong restaurant sa New York. Alex, tanga ka ba? Sinasabi mo lang yan para makipagbalikan ako sayo. Tama, di ba? Pero mas mabibigo ka lang. At ito ay magiging napakasaya panoorin. Halos hindi na siya makapaghintay na makita ang kahihiyan sa mukha nito nang hamunin siya ng manager. Nanunood ang lahat. Naghihintay kung ano ang mangyayari. Nakikita sa pananamit ni Alex na hindi niya kayang magpareserba sa Chez Laurent. Sir, kung tatanggi po kayong umalis, huwag po kayo gumawa ng eksena. Pero papalabasin ko pa rin kayo. Ang manager ay naglabas ng walkie-talkie, malinaw na magpapatawag na ng security guard. Nag-aalala at galit na si Emma. Nag-iisip siya ng paraan para makaalis dito. Ngunit isa lamang siyang mahirap na estudyante. At wala siyang magagawa. Nagpa-reserve ako ng table number 8. Mahinahong sabi ni Alex. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, paki-check na lang po ito. At inilabas ni Alex ang kanyang phone upang ipakita sa manager ang text na nagkumpirma sa kanyang reservation. Nakapag-book ka ng table number 8. Tanong ni Kathy. Ano to? Lokohan. Nagpabook din kami ng table number 8. Hindi ba nakakatawa? Humagalpak siya muli ng tawa. Siguradong gumawa ng peking mensahe si Alex mula sa restaurant bago siya pumunta rito, sa isip ni Kathy. Isipin na magpanggap na may reserbasyon at piliin ang numero ng lamesa katulad ng sa kanila. Kinuha ng manager ang phone ni Alex at tiningnan ito. Ngumiti ang manager habang ibinabalik ang phone. Ang tono ng manager ay mababa na. At magalang na sabi nito.
Pasensya na po sir, sa hindi pagkakaintindihan, sorry po. Ito ay aming pagkakamali. Ihahatid ko na po kayo sa inyong table. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Stay safe po. At God bless.